Hola! For today's video, kahit umuulan, hala sige, ayaw din papigil ng auntie nyo. At kasi ako magtanim ng mga seedlings dyan kasi nga, maulan. Para madaling tumubo kasi nababasa yung lupa. Total, pauwi na rin naman ako galing sa work. Mabasa ng mabasa. Ayaw talaga papigil ng auntie nyo. Parang lagi akong may hinahabol talaga. Naghahabol nga ako ng araw. Kasi magsa-summer na wala pa tayong nauumpisan, wala pa tayong ma-harvest. Okay lang sana kung may kapitbahay tayong may tanim dyan. Pwede mo na maki-harvest. Charot. Tsaka yung mga nasa taas namin, naghahalaman din sila. Tatanim din sila ng mga gulay-gulay dun sa bakuran nila. Kaya lang nakabakod yung bahay nila, tayo pwedeng magnakaw. Char. Ang nakakatawa kasi yung luya na rekado ko sa bahay. Dinala ko sa mini farm para itanim. O diba? Sabi ko padadamihin ko muna sila. Mahal din kaya ang luya. Ang luya sa Japan, makaluya ang presyo. Char. Hiniwa-hiwa ko siya para dumami. Tsaka tinanim ko na rin yung papaya. I mean yung buto, kasi bumili ako ng papaya. Tinabi ko yung buto. Malay mo, baka may tumubo isa sa kanila kasi madami naman sila. Gustong gusto ko pa naman magbuting-ting sa farm pag umuulan. Kahit nga nung mga bata pa kami. Kahit umuulan, gustong gusto ko magtanim. Nagpapaulan talaga ako habang nagtatanim ng mga halaman. Natutuwa kasi ako kasi Tsuginohi. Makikita mo yung mga tinanim mo, genki na sila. Dahil sa tubig ulan. Kaya pag umuulan, nangangati na rin yung mga kamay ko. Kasi gustong gusto ko na magtanim. Ang sarap kasi magtanim ngayon kasi nga hindi pa gaanong mainit. Kaya pagkagaling ko sa trabaho, talagang araw-araw dumediretso ako dito sa mini farm namin. Para kahit papano may ma-harvest tayo after 1 to 2 months. Dahil naumpisahan ko na siya at malinis na. Madali na lang magtanim next time. Kasi gusto ko pa magtanim ng mga daikon, ng cabbage, at saka ng haksay. Kahit kasi winter, pwede tayo magtanim ng gulay. Kasi may mga pang winter na gulay. Pero gustong gusto ko talagang itanim ay kamoting kahoy. At least pag kamoting kahoy kasi hindi siya gaanong alagain. Next year talaga maghahanap ako ng kamoting kahoy. Yan pa naman ang pinakamahal dito sa Japan. Malay nyo pag dumami yung kamoting kahoy natin baka dyan pa tayo yumaman. Charot. Dahil wala na kami gaano naabutang mga gulay, pati yung mani hindi na kami nakabili ulit. 4 na puno lang talaga yung mani namin. Diyos mio, Marimar. Padadamihin natin yan. Sa sobrang daming gawain naililito na ako kung anong una kong gagawin. Magbubungkal ba ako, maglilinis ako, magdadamo o magtatanim. At feeling ko naman magsasucess naman itong mga pananim namin. At try ko magtanim ng beans. Tutuwa naman ako dito sa beans na to. Kulay pink. Sobrang ganda ng pagka-pink niya. Naisip ko tuloy, ano ba to? Totoong beans ba to? Plastic lang. Char. Tinanim ko pa rin siya kahit nagdududa ako. Malay mo, mamunga ng Barbie. Charot. Iniisip ko, sabi ko baka mamaya kakainin to ng ibon. Kaya medyo nilaliman ko yung pagtanim. Baka naman kasi mamaya hindi sila makahinga. Pag masyadong malalim, bahala na si Batman. Kahit maulan talagang nagtanim pa rin ang auntie nyo. Kasi nga nangihinayang ako sa araw. Kasi pag nagtanim ka ng buto, mga 3 days or 4 days yata yung result niya. Kaya bago talaga magtag-ulan, kailangan makatanim na ako ng marami. At makapaglinis na ako sa paligid. Kasi mabilis dumami ang mga kusa or mga damo. Lagi akong kulang sa oras. Minsan nga habang nagtatrabaho ako, nag-iisip ako. Ang sarap naman umabsent para magtanggal ng damo. Minsan kasi inaantok ako sa trabaho. Parang gusto ko na lang pumunta sa farm at magtanggal ng damo. Char. Kasi nga iniisip ko ang daming trabaho dun sa mini farm. Tapos yung trabaho ko minsan nakaka-boring, nakakamad na at nakakasawa. Hindi ko na naman maiangat yung braso ko. Kasi sumasakit na naman siguro sa kakabungkal ko at sa pagdadamo ko. Di pa nga ako nakakapag-harvest kung ano na nararamdaman ko. Char. Pero natutuwa lang talaga ako kahit napapagod ako minsan at gusto ko nang umuwi talaga ng dire-diretso sa bahay kasi nga may mga gagawin pa ako. Talagang napapadaan pa rin ako kasi naiisip ko yung mini farm na kailangan pang maglinis kasi ang daming lilinisin tsaka ang daming dadamuhan. Tsaka kawawa naman yung mga tinanim namin kasi hindi sila nabibisita. Walang kumakausap sa kanila. Kaya kahit pagod na pagod akong umakyat dyan sa bundok na yan, Diyos mio, Marimar. Paano ba naman paakyat yan? Galing dun sa trabaho namin, tsuto siya paakyat. Kahit napapagod ako, punta pa rin ako ng punta. Kahit napapagod ako kasi iba yung saya. Nakakawala siya ng stress. At saka may mga prutas din kasing tinanim yung may-ari dito. Katulad neto. Biwa yung tawag nila dito sa Japan. Loquat naman ang tawag sa English. Masarap siya, matamis-tamis na maasim-asim pag medyo hilaw-hilaw pa. Nakain ko lang kasi neto yung hinog, yung dilaw na. Sabi ng kaibigan ko, masarap daw yung konting yellow pa lang. May pagka-green pa kasi medyo maasim-asim siya.
Nung tinikman ko ay masarap nga siya. Yung pagtabitay ka ng manggang hilaw, pwede mo siyang pagtsagaan. Kasi maasim-asim na matamis-tamis siya. Uubusin din kasi ng ibon to pag hinog na. Kaya bago pa kami maubusan hinarvest na namin yung iba. Ayoko na rin lumapit dito sa puno na to pag tag-init na kasi ang dami ng uod. Binabahayan din to ng kemoshi. Basta ayoko sa uod, takot ako sa uod. Kaya habang wala pa yung mga uod magha-harvest na kami. Masarap siya balatan lahat tapos lagyan mo ng asin at saka ng shichimi para medyo maanghang-anghang siya na maalat-alat. O para ka na lang talagang kumain ng mangga. Ganda, dami oh. Look, ay! Marami-rami rin yung nakuha namin. At yun lang for today's video. Okay, bye!